Hindi pinalambas ng Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang akusasyon laban sa kanya ng isang vlogger at sinampahan na ito ng kasong libel. Sabi ni Tariela, mga katulad ng nasabing vlogger ang nagpapalala at nagpapakalat ng fake news sa bansa. Tunghayan ang detalye sa aking report. Sinampahan ng reklamong cyber libel ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela ang vlogger na si Sas Rogando Sasot sa Manila Prosecutor's Office. Nag-ugat ito matapos banggitin ni Sasot sa kaniyang video na tumatanggap umano ng pera si Tariela kay House Speaker Martin Romualdez at US Embassy na nagkakahalaga ng $4 million. Sabi ni Tariela, ang malaking bilang ng followers ni Sasot ay malaking epekto para sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news sa publiko. Itinuturing kasi nito na baseless, malicious at deeply personal ang pag-atake sa kanya ni Sasot online bilang tagapagsalita ng PCG sa WPS. Time na patulan natin itong mga ganitong mali information. Kasi mataas yung number ng followers niya in different social media platforms. Ngayon, kung ahayaan natin magkaroon siya ng ganyang kalayaan lang without accountability, maaaring mas-sway mo yung mga Pilipino eh. Napaniwala mo na, kaya pala ginagawa ni Commodore Tariela may $4 million sa US plus 3 black bags pa ni Speaker na puno ng pera. Imbis raw kasi na gamitin ito ang kanyang mga followers para mailahad ang effort na ginagawa nila sa West Philippine Sea at pagiging transparent sa aksyon ng China, nagkakaroon pa ng maling paratang. Bukod sa kredibilidad at tiwala na nasisira, dapat na anyang mahintong pagpapakalat ng fake news, lalong-lalo na sa mga social media platforms. Masyado na silang nasanay na porque taga-gobyerno ka, ang argument nila lagi, you should not be on your skin. So, ang tayo naman, hinayaan natin silang magkaganyan na even without context, even without, pure lies, and then they can get away with it. Iniisip tuloy nila, kahit anong basura ang isulat nila sa social media, okay na, kasi they are just expressing their freedom of expression. Kung ipagpapatuloy niya kasi ang ganitong gawain, magkakaroon ng epekto sa mga iba pang tagapagsalita sa gobyerno na pangilagan ng usapin sa WPS, lalong-lalo na ang pambubuli ng China sa mga miyembro ng PCG pagdating sa dangerous maneuvers at water cannon ng mga barko nito. Tinukoy na rin nito ang iba pang mga trolls nito na tinawag na pro-China. Bagamat burado o deactivated na raw ang account o video na inilabas ni Sasot, may mga screenshots raw na nakuha ang kampo ni Tariela dahilan para maituloy ang kaso. Hindi lang din anya ito civil case kundi isang criminal case. Wala pang sagot ang kampo ni Sasot kaugnay sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.